Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, pag-usapan po natin, ito pong malaking event ngayong araw na ito, itong mga kilos protesta po mga kabida na mangyayari po sa iba't ibang bahagi, hindi lang po sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas, mga kabida. Ito pong mga kilos protesta na ito, iisa lang po yung kanila pong hangarin po dito mga kabida, masawata ito pong corruption na nangyayari po mga kabida sa gobyernong ito po mga kabida. Okay? Iba't ibang grupo po ang magsasagawa po ng kanilang rallies. Alright? Sa Metro Manila pa lang mayroon pong 4 or 3 venues Isa sa People Power Monument, sa Luneta Grandstand, Diwasang Bonifacio at maging sa Camp Aguinaldo po mga kabida. Dito ho sa People Power Monument at sa Luneta Grandstand, ang mga tao na nasa likod dito mga kabida, ito pong mga nasa academe, itong mga taong simbahan, ito pong mga miyembro po ng mga progresibong grupo, mga kabida, maging itong mga kakampings at dilawan, mga kabida. Alright? Sa kanila pong hanay po mga kabida, gusto po nilang panagutin ito pong mga politiko, mga opisyal po ng mga ahensya po ng gobyerno, okay? At maging itong mga contractors po Alright? Kaso lang po nakaligtaan po nila mga kabida na pwede pong managot ito pong Marcos administration po dito Kasi gaya ng sinabi ko po, nangyayari po ito mga kabida sa panahon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pero ayaw po nilang banggitin at isali po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po dito. Kasi kung sa panig po mga kabida ng 1 trillion peso march, ito pong grupo po ng mga Pinklawan, Liberal Party, mga kabida, progressive groups, okay? Ayaw po nilang manawagan po para ho sa pagbaba po mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi ang sabi po ni Mr. Kiko Aquino D, yung tagapagsalita po nila, na wala daw pinatutungkulan yung kanila pong kilos protesta ngayon, At ito po ay generally para ho sa mga kurakot po ng gobyerno, mga kabida. Mga nagkamal po, ng pera mula sa taong bayan. At hindi po specific ito para ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Sa panig naman po sa mga progresibong grupo, ayaw po nilang idamay dito si Pangulong Marcos. Ayaw po nilang manawagan ng Marcos resign, dahil po wala daw konkretong evidence daw mga kabida na nagkamal po ng pera ito pong si Pangulong Marcos. Hindi daw nangurakot si Pangulong Marcos, ayon po sa kanila, mga kabida. Okay? Now, malinaw po na spare dito, mga kabida, si Pangulong Marcos. Bakit kaya? Ano kaya ang common denominator, mga kabida, kung bakit ayaw po nilang manawagan na magbitiw na po ito pong si Pangulong Marcos? Despite, mga kabida, sa mga nangyayari po ngayon, meron talagang command responsibility ito pong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Meron pong laxity, meron pong negligence sa panig po ng Marcos administration. Kaya nangyayari ito pong corruption, mga kabida, sa kanyang administrasyon. Tapos sasabihin po natin na spare dito ang Pangulo. Hindi po kasali ang Pangulo po dito. Okay? Kalukuhan po yan, mga kabida. Okay? So, ibig sabihin, ang ipinaglaban lang po ng mga grupong ito, yung mga kaya lang po mga kabida, kagaya na lang po ng mga kawani at opisyal po ng DPWH. Alright? Yung mga contractors, yung mga kongresista, Pero mismo ang Pangulo, ayaw po nilang panagutin po, mga kabida. Kaya nga siguro, kampante po ang Pangulo, doon po sa pronouncement po ng Malacanang, mga kabida, na hindi po natatakot, napabahala si Pangulong Marcos sa mga kilos protesta ngayong araw na ito. Kasi po,
mga kakampi daw niya, ito pong magrarally. Ayon po kay Undersecretary Claire Castro po, mga kabida. In fact, meron pang ang plano si Pangulong Marcos daw na sumali po dito sa kilos protesta po, mga kabida, ngayong araw. Kaya hindi po tayo magtataka kung makikita po natin si Pangulong Marcos na kabilang po doon ho sa crowd ng People Power Monument at dyan sa Luneta Grandstand po, mga kabida. Okay? Now, ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya spare dito si Pangulong Marcos? Ano po ang common denominator, mga kabida? Iisa lang po yung sagot dyan. Si Vice President Sara Duterte. Yun yung common denominator po nila. Eka nga, dun po sa kasabihan po, the enemy of your enemy is my friend. Alright? The enemy of your enemy is my friend. Okay? Kahit na po ayaw po nila kay Pangulong Marcos, mga kabida, ito pong kakampings, dilawan, ito pong progresibong grupo, taong simbahan, akadim, pilit po nilang tinatakpan yung kanilang mata at kanilang tenga, nakipag-alyado po, mga kabida, sa Marcos administration para kalabanin lang po ang mga Dutertes. Yun po yung malinaw po, mga kabida. Okay? Kaya nga, nagsanib puwersa itong mga grupong ito, against the Dutertes. Bakit ayaw po nilang manawagan na bumaba na po sa pwesto ito pong si Pangulong Marcos? Isa lang po yung sagot. Ayaw po nilang maging Pangulo si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Kasi po, malinaw sa ating saligang batas. Kapag magbitiw ang Pangulo, okay, o di kaya mamatay, o di kaya magiging disabled po, mga kabida, automatiko ang papalit po dito yung kanyang vice presidente at wala pong iba, mga kabida, si Vice President Sara Duterte. Ayaw po nila na si Vice President Sara Duterte maaga pong maging Pangulo po ng Pilipinas. Bakit? Kasi wala na po silang tsansa sa 2028 presidential elections, mga kabida. Yun yung malinaw. Sukang-suka po sila, mga kabida, kay Vice President Sara Duterte. At ayaw po nilang maging Pangulo si Vice President Sara Duterte. Kasi po, nung panahon po ng kanyang ama, ito pong mga taong ito pong grupong ito, mga kabida, hindi po nakagalaw. Okay? Hindi po nakagalaw, mga kabida. Kaya ayaw po nilang i-extend yung kanila pong futility, mga kabida, sa panahon po ni Vice President Sara Duterte. Kaya by hook or by crook, kahit na sukang-suka na po sila, mga kabida, kay Pangulong Marcos, pilit pa rin nilang nilulunok yun. Kasi nakikinabang po sila dito, mga kabida. Alright? So, yun lang po. Yun yung malinaw po na rason kung bakit ayaw po nilang manawagan na bumaba na po si Pangulong Marcos sa kanyang pwesto bilang Pangulo po ng Pilipinas. Despite sa kanyang pananagutan dito sa corruption issue po, mga kabida. Okay? Hindi man siguro direktang nagkamal po ng pera ang Pangulo po dito, pero hinayaan po niya na mangyayari ito, mga kabida. Kagaya na lang po sa 2025 General Appropriations Act. Malinaw po doon na meron pong milagro doon sa GAA, mga kabida. Pero ang ginawa po ng Pangulo, pinirmahan po niya. Okay? Sa madaling salita, kinonsinti po niya, mga kabida. Diba? Wala bang pananagutan ng Pangulo po doon? Meron. Command responsibility. Alright? Yung ibang mga taong gobyerno nga pag nagkasala po dahil sa command responsibility, tanggal. Kung hindi man po suspension, inalis po sa pwesto, mga kabida. Ito pa, pera po ng taong bayan to, mga kabida. Trillions of pesos ang pinag-usapan po natin dito. Hindi lang po simpleng thousands, millions, trillions of pesos po, mga kabida. Tapos, sasabihin po natin na walang ebidensya, Kalokohan po yan. Ibig sabihin ba na naglolokohan lang ba tayo dito, mga kabida? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po? Please comment down.
Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.